Bayan, magandang umaga ang Kuya Ed. Comment ko lang sa sitwasyon natin ngayon. Alam ko po bayan na hindi lamang ako ang dismayado. Dismayado kayo at dismayado tayong lahat sa nangyayari. Ang ating bansa ay kakaiba sa lahat ng bansa sa daigdig. Tanging sa Pilipinas lamang nyo makikita na ang hari ng mga magnanakaw o ng buhaya na involved sa lahat ng corruption, especially the DPWH or the other insertion from GAA, si Romualdez, ay tatayo pa ngayon bilang witness. Ang inabayan, nakakaputang ina. Meron tayong AFP na bayaran, nababayaran. Hindi matanggihan kasi nadiskubre ang 15 billion appropriate budget para sa Sandatahan Lakas. Pero there is a building, the Browners building sa the port. At meron tayong PMP na hindi mo maintindihan kung lost command. Why? Why? Kasi alam namin na before you wear your uniform, you will act and you will take your oath to defend the constitutions of the Republic and the Philippines and the people of the Philippines in time of war and in peace. Also, the AFP take that kinds of oath. Pero nasaan na? Ang taong bayan po ang naiipit sa nag-uuntugang bato. Hindi makariyak sa panawagan dahil natatakot sila. Sila na lang, o kumbaga sa sila na lang ang ating inaantay, pero tayo ang kanilang inaasahan. Let's go! Go na tayo. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Wala po tayong aasahan sa ating gobyerno na pangalagaan at pagpahalagahan ang ating republika. Ang gobyerno pong ito na pinamamahalaan ni Marcos Jr. knownly in the world, in United Nations, or in the earth, the only government na very successive, demonic ang corruption. Naalala ko tuloy yung isang vlogger na sabi niya, the demon's government. Kung dadaan po sa FYI nyo yung kanyang vlog, matatawa kayo kasi perfectly. Totoong totoo. Mapapatawa ka sa likod na ikaw ay apektado. Saan ka nakakita na ang prioridad na suspect sa korupsyon at pagnanakaw ang siya ngayon magiging star witness? Only in the Philippines. Nakakahiya. Nakakahiya po tayo. Mga sir, let's go. Tayo po ang inaasahan, sir. Go tayo.